Yo, kamusta? Si Floyd ng Aspect Technology at pagpatuloy natin yung ating nasimulan na project natin regarding sa ating Arduino. And natapos tayo dun sa pag-prepare ng ating pinaka main file para i-integrate yung mga parts or devices na kailangan natin to make a simple basic project. Okay, so yung ating project na ginagawa ngayon is, for example, if I tap this RFID, so lalagay dito sa ating LCD na can be access granted or access deny. And of course, yung ating servo motor is magra-rotate siya. Okay, gaya ng sabi ko, is natapos natin yung pag-aayos ng pinaka main code natin. It's time to integrate naman yung ating LCD dun sa ating main code, then after yung ating servo motor. Okay, so simulan na natin yung ating coding without further ado. Let's start na po tayo. Okay, so ito yung last nating ginawa. Kung hindi nyo napanood yung mga previous tutorial kung paano namin to ginawa, please watch the previous tutorial na may pangalan na Project Tutorial Devices Arduino. Okay, so yun. So ito yung sa RFID at okay na yung RFID natin. If we try to test this code, kung nag-work siya, for example, so ayan, so continuous na siyang nagpiprint, okay, or nagre-read ng ating RFID tag. So simulan, ngayon, ilagay naman natin yung ating LCD dito sa code, sa main code natin. So, ito yung code natin sa ating LCD. So, kunin na lang natin yung mga kailangan natin to make LCD work. So, kailangan natin to, yung wire natin, tsaka yung ating liquid crystal na library. Okay, so yun. So ito lang yung kailangan natin na library para sa LCD. I-install na rin natin yan. Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-install, please watch my previous video. And this one, yung ating class at saka yung object ng ating LCD, kailangan natin to para ito kasi yung properties ng ating LCD. I will not go through this explanation regarding sa ating LCD since na-explain ko na to sa ating previous tutorial. What I'm trying to do sa dito is nilalagay ko na yung mga code or ini-integrate ko na yung code na tinest natin papunta sa pinaka main file natin. Okay? So kailangan natin dito is yung ating backlight tsaka yung ating LCD that begin to establish communication dun sa ating Arduino. Okay? So yun. And yan. Now we have LCD and SPI also. So pagtabihin natin yung mga begins natin at yung mga yan. Okay? So there you go. So now we have LCD and RFID here. Now, kailangan natin mag-print muna ng please stop your RFID. Okay, so dito is alam natin is LCD that set cursor muna. Open and close parentheses and yan. And then we put here. Okay, so yan. Kung hindi nyo pa alam kung ano ibig sabihin ng set cursor, please watch my previous video regarding sa ating LCD. And so, LCD.print kung ano yung piprint natin. And I call this na please stop your card. Okay, so gaya na sabi ko, 16 by 2 yung ating LCD. Dapat 16 character lang siya. Okay, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, sobra siya. So, we can do this like this one. So, gamitin natin yung nasa babang row ng ating LCD. So, ayan. So, if you, here is first row and then the second row. And then, yung the first row natin sa second row is composed 16 characters. Since ito is, exceed na siya sa ating 16 characters. So, hatiin natin sa dalawa. So, ito is mag-print siya sa ating first row, which is here. And this one is mag-print siya sa ating second row, which is dito. Okay, so hindi ko alam kung row or column ang tawag doon, but anyway, you get my point, right? So ayan, so tanggalin niyo yung please, and dito is ayan. So ayan. So please tap your card. Okay, so 2 4 6 9. 2 4 6 8 9 din. Okay. 2 4 6 7 lang pala to. So we can start this. Also, pagpalagay natin sa 2, and this one is sa 2 din. Okay? So, try natin i-upload and tignan natin kung ano mangyayari sa ating LCD. And upload natin, and yan. Okay, there you go. Then, uploading at yun. So, please stop your card. So, pag tinatapat natin yung card, it can be an access deny or access granted. Okay, so mamimili tayo sa dalawang card na to kung alin dito yung gusto natin. Like for example, ito yung code ng isang card na yon.
So now we can create if statement to check kung yung card ba na yon is yun ba talaga yung pinreset natin. Like for example, itong card na to na F3 8932 1E. So here at the bottom, so pwede tayong gumawa dito ng if statement. Like for example, to check kung na-tap ba niya or hindi yung tamang RFID. Okay? So if Okay, so wait. So dito natin ilagay sa loob nito. Okay? So dito tayo maglagay ng if statement sa loob nito. Like for example, kung nag-tap siya ng RFID, then checkin natin kung tugma ba doon sa gusto na sa dito sa RF code na to. Okay? So dito ako gawa ng if else kung tugma or hindi ba. So yan. And then I put it here else. Okay, so dito, I just copied this one. If ID is equal to this code. Okay, this RFID card. Kung ito ba yung pinresent niya. So since this one is string, so we put double quotation mark in between sa end-to-end ng ating code na yan. And then dito, just copy this one here and paste natin dito. And then before that, since na meron na siyang naka-print dito, so kailangan natin siyang i-clear para to print new words. Okay, which is ito. Okay, so LCD dot clear. Okay, so simple as that. Napakadali na ngayon kasi maayos yung pagka-code natin sa ating pinaka-main file. So this one is access, and then sa baba is kung granted ba siya or hindi. So 2, 4, 6. So, it can be, yan, 4. Then, this one is, of course, kung eto nga yung tinap din, access granted. Okay, granted na lang yung ilagay natin dito sa baba. So, granted. Okay, so pwede mong i-uppercase to. So, it's, kayong bahala mag-customize kung ano ilalagay mo. 2, 4, 6, 7. So, you can put 3 here. So, yan. Okay? So, pero pag hindi naman ito yung tinap niya, at nag-tap siya ng RFID, which is eto yon. Okay? Para malaman natin yung nag-tap siya, then, we print access denied. Okay? So, yan. Denied. Okay? So, 2, 4, 6. And then, we call for here. So, try natin kung ano yung magiging problema. Let's upload this code. And we no longer using this one. So, pwede natin checkin to kung nag-work ba. But, anyway, we can rely dito sa ating LCD kung na-tap ba natin. So, yan. Please tap your RFID. If I tap this, yun. So, medyo, ayun, meron nagkaroon ng S, pero, okay. So, ito, tinap natin, pero walang nangyayari. Okay. So, what happened is, nangyari yun is, ginilar niya agad, then nag-print siya agad na mabilis, then nag-exit siya dito sa if statement na to, and then ano siya dito. Okay. So, pinarent niya na mabilis to. So, and then the next one pa is ganito ang nangyari. So, yan, nagkaroon ng S dito. Ibig sabihin, yung access na yon, itong letter S na yon, ito is hindi ito na-clear. So, ibig sabihin, every time we exit sa if statement natin, we should clear dapat yung ating LCD. Okay, so cut natin to and paste it here sa bottom part. And then, yan. So dito, let's put some delayed, okay? So para makita or mabasa ng user natin kung granted ba or hindi, I put 5,000 delay. So dito na lang sa baba, yan, before i-clear. Okay. Okay? So let's see if kung okay ba yung ginawa natin, kung tama ba. So gaya na sabi ko, pasensyahan nyo na yung aking terminology. Some terminology ko minsan sinasadya kong baguhin, okay? So almost live kasi to kasi hindi ko na ini-edit to, nilalagyan ko lang ng text sa unahan. But anyway, so access granted. So okay tayo, and then after that delete niya, and then yun. So please stop your So then after that, and yan, access denied. So okay, so nakikita nyo dito sa serial is 04 yung dulo niya, which ito yun. Okay? So kung medyo matagal yung pagbalik niya sa top, please stop your your card is pwede niyong baguhin yan. Okay? So okay, access deny. Kasi 4 kasi yung atin dito is yung dulo niya is ito dapat yung code na hinahanap natin, or ito yung code ng RF card na to. Pero pag ito tinap natin, itong isang card na to, which na ito yung naka-register sa ating system, well, it will print access granted. See?
So, access granted. Okay? So, ganun lang kadali yung ating okay. So, ganun lang kadali yung ating RFID. So, we still have a time. So, 10 minutes pa tayo. Why not to integrate this servo motor? Tapusin na agad natin ngayon sa tapusin na agad natin kasi 10 minutes pa lang din naman yung ating video na to. Okay, so, yung servo motor natin is we can check naman yung ating servo motor sa library niya. So, open kayo ng file, example, and then hanapin natin yung ating servo motor, which is na nandito yung sa custom libraries. Kasi dito sa part na to, sa IDE na gamit ko is nasa custom siya. Pero dapat nasa Arduino libraries dapat. Anyway, so nav natin and kunin lang natin yung mga kailangan natin. Ganun sabi ko, yung connection nito is kung hindi nyo alam yung connection nito ng mga device na to, iniisa-isa ko tong device na to. Chinek ko isa-isa, tapos chinek ko yung code nila, and then after nun, ito na, pinag-iisa natin yung code. Kung hindi nyo alam yung connection, please watch my previous video, okay? Okay, so ang kailangan natin dito is itong include library natin, and then yung class natin, and then yung kanyang kung saan siya nakalagay. So, sa case natin is nasa 3 siya. So, we can change that. Here, lagay natin dito. Okay. So, lagay natin dito and then baguhin natin to which is sa door servo motor kasi nasa door siya. Okay? So, ito yung mag-unlock lock ng ating door. Okay? So, here yan. So, this one and then after that, we need to get also yung kung saan siya naka-attach. This one. So, servo yan. So, since nagbago na yung class name natin, hindi na siya my servo, we rename it as a door servo. Of course, i-rename din natin siya. So, instead of my servo, we put door servo. Okay, with the capital S. Okay? And hindi siya connected sa pin number 9 kasi yung pin number 9 ginamit natin yon sa ating RFID. So, kinonect ko siya sa ating pin number 3 which is supported din naman ng PWM output, yung pin number 3 ng ating Arduino Uno. Now, okay na tayo. Na-include natin yung file, na bago natin yung class name, and then sinabi natin sa Arduino na yung ating servo motor is connected sa ating pin number 3. And now, we need to initialize yung ating servo motor. It can be, like for example, yung ating lock position is 0 degree. Okay, so, and then yung open position or unlock position ng ating servo motor is 180 degree. So, kung gusto nyo yung bahay nyo pag nawalan, pag initial is, nakalock siya, then we can put 0 degrees. Or kung gusto nyo man initial na state niya is naka-unlock, then put 180 degrees. Okay, depende sa mechanical configuration niya. Okay, so we can put here is door servo that right. Okay, so right natin. Hindi siya 9 degrees, which is 0 degrees. Okay, so pag na-unlock siya, okay, like for example, na-unlock yung ating door. So, pag na-unlock yung ating door, we can put here, ito is granted, dapat ma-unlock yung ating door. So, 180 degrees, dapat magro-rotate yung ating servo motor ng 180 degrees. And then, after that, we give a time to servo motor to going back to sa pag-lock ulit. Okay? So, dito sa baba, so before we clear, then we put 0 degrees to lock yung ating servo motor. Okay? So, what happened dito is nag-tap ka ng RFID nag-tap ka ng RFID and then kinonvert natin into hex na data and then we check yung converted data na yun kung sumakto ba dito sa ating nilagay dito na code ng specific RFID card, and then kung okay yun, then we print access granted, and then after that we unlock yung ating door using servo motors. And after that, here is magdi-delay siya or magka-count siya, or we give 5 seconds para makita or also para mabuksan din ng user yung ating pinto at masarado niya, and then after that ilalak ulit natin and clear LCD and then back to normal. Okay, like for example, nag-tap ka ng hindi natin nilagay sa system natin na RFID card, then ito yung magpa-fire and sasabihin lang niya na access denied and then nothing happened. Okay, so magdi-delay lang siya and then going back to the normal state or normal flow ng ating code. So we upload this code and tignan natin kung ano yung magiging behavior. Like, gaya na sabi ko, yung unlock tsaka lock is, depende yan sa configuration ng mechanical mo. Okay? So, yun. Uploading. And,
done uploading. So gawin natin dito na andito yung ating. So, para mas okay. So now, please tap your card. So, tap ko yung card ko. Kung nakita nyo, umikot yung ating servo motor kasi access granted. So, ibig sabihin, nag-unlock na siya. Okay? So, we can, baguhin natin, hindi dapat, try natin na 90 degrees na lang. Para, parang nag-open close siya. Like, for example, parang gumaganon siya. Okay. Hintayin natin done uploading and then we still have a time. 15 minutes pa lang tayo. And yan. Okay. So done uploading. Let's try natin dito sa yan. Okay, access denied. And try natin na please tap your RFID para tap your card and then tap your card. And yun, nag-open yung ating gate or nag-unlock yung ating door. Okay, so kung medyo mabilis yung pag-lock niya, then we can put delay. Like for example, kung gusto niyo naman, ito kasi isa lang yung sa denied tsaka access. So we can customize that. Like for example, pag access granted dapat 10 seconds siya. So we can cut it and paste it here. Okay, so dito is meron na siyang distinct or separate delays. Like for example, dito access deny ka lang naman, hindi kita bigyan ng sapat na oras and then tama na sa'yo yung 2 seconds para mabasa mo na hindi registered yung card mo. And upload natin yan and tignan natin kung ano yung mangyayari. Ayan yan. So this one is access denied. 2 seconds na siya, babalik na siya sa dati. So ganun siya kabilis. Not unlike pag access granted kasi nga bubukas pa siya ng pinto, i-unlock pa niya, din bubuksan din sa sarado. Then we give enough time sa user para mabuksan niya yung pinto, masarado niya yung pinto bago mag-lock. Kaya 10 seconds yung nilagay natin or 10,000. So if I tap this, then medyo matagal siya bago bumalik. Okay? So pagbalik niya, ayun, nakabukas na, nakasarado na, and then it's time to i-lock naman niya yung pinto, pabalik. And nag-lock yung ating pinto. And then dumaan ulit yung, or kung gusto niyo naman, kung gusto niyo, etong dalawang card na to is access na. What I'm trying to say dito is maglalagay tayo ng maraming RFID card or for example, marami kayo, 10 kayo sa na gumagamit na merong RFID card at gusto mo i-register yung 10, ngayon kunin mo lang yung code niya and then here, kunin mo lang yung code na yon, copy, pag kinapi mo and then dito is lagay ka lang dito ng OR, alinman ibig sabihin ng OR, plus yon, okay? So alinman dito ang tinap mo, magto-true or magbubukas yung ating or mag-a-unlock yung ating door. So ID is equal, double equal to opening double quotation etong 04 na ta. So ngayon wala na akong tags kasi dalawa lang yung tag ko at dalawang tag na nilagay ko dito para nilagay ko yung dalawang tag doon sa code na to para inilagay ko sa system para ma-identify ng system na okay, kasali yan or kasali sa system ko bilang user or i-grant ko yung dalawang RFID na to. Ito. So alin man dito yung tap mo, magbubuk or mag-a-unlock yung ating door. So try to upload this code and tignan natin. Okay. So kung kanina, etong dalawang card nito, isa dito ang hindi register or dinideny. Ngayon, dalawang card na to is registered na. Since na-register natin using OR gate or sa bitwise operation ng ating C++, nilagyan natin ng OR, ibig sabihin, alin man dito ang itap mo, gagana na yung ating. Pag ito tinap ko, so yan, bumukas siya, access granted, ilagay natin dito para, yan. And ito yung kasunod, pag nagsarado siya, card na to. Which is the 04 yung dulo niya. And same thing happen, access granted. That's how you put dito sa ating granting. So you can make 100 dito or 100 or 500 card basta dito sa card na to. Okay? So ilagay mo dito. Okay? So OR mo lang and then ID then yung code, yung RFID tags code niya. Okay? So yun. So natapos tayo sa ating door access by RFID. So kung gusto niyo gawin sa bahay or pwede to sa mga K-12 na nag-aaral ng STEM, so, pwede ito maging thesis nyo. And simple as that. So, kung may tanong kayo dito sa project, sa specific project na to, please, email mo o chat mo ako sa page ko or comment ka dito sa specific video na to.
Okay? So, yun. Or gusto mo do it with your own, then panoorin mo yung, I think, limang video na ginawa ko to create ah, code. Okay? So, dito is, pwede natin itong i-upgrade pa. Like, for example, hindi maglalak yung ating pintuan as long as hindi niya nakikita na nag-close yung pintuan. Then, we put another sensor on that. Okay? We can put inductive sensor, or we can put capacitive sensor dun sa door natin, or we can put limit switch para every time na binubuksan siya, mag-o-open yung switch na yon or walang ma-detect yung sensor, doon lang siya mag-unlock pag doon lang siya maglalak pag nasatisfy yung sensor na yon. But still may logic pa rin yon. Alam dapat natin kung saan siya ilalagay. Okay? So dito kasi is napakadali lang nito. Kung bakit natin nilagay sa loob nito is because ito yung nagche-check kung may card bang pinersent. Okay? Kung may card na pinersent, magtuturo to. And after that, eto na ngayon yung gagawin niya. Okay? So yun. Okay? So hindi siya mag-i-spam ng... Kasi pag nilagay natin sa baba yan, itong buong if-else statement sa baba na to, so kung wala kang pinipresent, ibig sabihin false ng false yung if mo, ibig sabihin mag-i-span to sa LCD natin at ayaw natin mangyari yon. So dapat lang gagana tong if-else statement configuration natin kung may card kang pinersent. Pero pag wala, hindi dapat siya gagana. That's why we put it here sa loob nitong statement ito. Okay, so yan. No? Okay, kung minimize ko yan, then yan. Sa loob siya ng ating if statement ng ating read card serial. Okay, so yun muna for now. And once again, I'm Floyd from The Spec Technology. Kung nagustuhan mo to, please, pwede mong i-share or pwede mong i-like, pwede mong i-follow, whatever kung gusto mong gawin, ikaw pong bahala. Okay, so yun muna for now. And once again, I'm Floyd from The Spec Technology at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po.